Kilalanin natin ang mga babaeng naging karelasyon at pinakasalan ng namayapang mang-aawit na si Freddy Aguilar. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng minahal ni Freddy Aguilar. Marilyn Angelo. Isa sa mga bahagi ng personal na buhay ni Freddy na hindi gaano napag-uusapan ay ang kanyang unang asawa na si Marilyn Angelo. Ayon sa kanyang kapatid na si Marlene Aguilar, si Marilyn ang naging unang kabiyak ni Freddy at ina ng kanilang anak na si Shane. Ang kanilang pagsasama ay bahagi ng maagang yugto ng buhay ni Freddy bago pa man siya ganap na sumikat sa industriya ng musika. Josephine Quiepo. Noong 1978, ikinasal si Freddy kay Josephine Quiepo at nagkaroon sila ng 4 na mga anak, sina Megan, Jonan, Isabella at Jericho. Ngunit taong 2000, tuluyan na silang naghiwalay sa bisa ng diborsyo. Sa kanilang mga anak, si Megan ang isa sa mga naging pinakakontrobersyal at unang sumunod sa yapak ng ama sa larangan ng musika. Noong March 2023, muling naramdaman ang presensya ng kanyang inang si Josephine sa pamamagitan ng isang sagot sa Facebook post ni Megan. Kaugnay ito ng isang issue lumabas matapos magpositibo si Megan sa isinagawang drug test sa programang Raffy Tulfo in Action. Dahil dito, iminungkahi ng senador at TV host si Raffy Tulfo na sumailalim muna si Megan sa rehabilitasyon upang maayos ang kanyang kalagayan bago ito tulungan sa aspeto ng pananalapi, tirahan at kabuhayan. Sa nasabing usapin, nagbigay rin ng reaksyon ng inang si Josephine sa social media. Ilang netizen ang nagtatanong kung siya nga ba ang ina ni Megan at nanawagan sa kanya na suportahan ang anak. Sa gitna ng mga komento, nagbigay si Megan ng matitinding pahayag sa social media. Ipinahayag niya ang matinding sama ng loob sa kanyang mga kaanak, partikular na sa kanyang mga magulang at kapatid. Sa isang post, ipinahayag niya ang pagkadismaya at pagputol ng koneksyon sa kanila. Umaasa siya noon na magkakaroon pa sila ng pagkakataong magkasundo ng kanyang ama. Sinabi niya na matagal na silang hindi magkasama mula pa noong siya 16 na taong gulang. Ipinahayag niya na bagamat may mga panahon na nakatira siya sa tahanan ng kanyang ama, ito ay dahil sa hiling ni Freddy na makasama ang mga apo. Gayunpaman, nananatiling hindi maayos ang kanilang relasyon. Antoinette Martinez. Noong taong 2000, muling nagpakasal si Freddy sa isang babaeng nagngangalang Antoinette Martinez. Ang kanilang pagsasama ay tumagal ng 5 taon bago ito humantong sa hiwalayan noong 2005. Ayon sa mga ulat mula sa kapamilya ni Freddy, si Antoinette ang siyang umalis sa kanilang relasyon at nagtungo sa Amerika. Hindi naging malinaw sa publiko ang mga dahilan sa likod ng kanilang paghihiwalay. Ngunit nabanggit ng kapatid ni Freddy na si Marlene na may balita siyang ikinasal na di umano si Antoinette sa ibang lalaki pagkalipas ng kanilang paghihiwalay. Sa kabila nito, wala nang karagdagang impormasyon ang inilabas tungkol sa bagong buhay ni Antoinette matapos ang kanyang pag-alis. Jovi Gatdula Albao. Noong October 17, 2013, naging sentro ng kontrobersya si Freddy Aguilar matapos niyang aminin sa publiko ang relasyon niya sa isang 16-year-old na dalagang si Jovi Gatdula Albao, na kilala rin sa pangalang Islam na Siti Mariam. Sa kabila ng mga batikos, iginit niya may plano silang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Makaraan ng mahigit 1 buwan noong November 22, 2013, naganap ang kanilang kasal sa ilalim ng ritual ng Islam sa Buluan, Maguindanao. 6 na buwan bago ang kasal, niyakap ni Freddy ang relihiyong Islam at ginamit ang pangalang Abdul Farid bilang bahagi ng paghahanda upang maikasal sa dalagita. Samantala noong October ng taong yon, isang abogado ang naghain ng reklamo laban kay Freddy ukol sa posibleng paglabag sa Article 337 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa kasong qualified seduction. Noong June 5, 2014, muling naging usap-usapan ang relasyon ni Freddy nang magpahayag ng saloobin ang kanyang kapatid na si Marlene. Sa isang post sa social media, binatikos ni Marlene ang kasal ng kanyang kapatid na kanyang tinawag na bogus. Ayon sa kanya, kasal pa umano si Freddy sa iba't ibang kababaihan, kabilang si Marilyn, si Josephine, at isa pang babaeng nagngangalang Antoinette. Inihayag din ni Marlene ang pasasalamat sa mga supporters na nanindigan umano para sa katotohanan at hustisya, at tinuligsa ni Marlene ang kasalukuyang asawa ni Freddy gamit ang mga mapanirang pahayag. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersyang pinagdaanan ng kanilang relasyon, nanatiling buo ang pagsasama nila Freddy at Jovi sa paglipas ng panahon. Noong May 2022, nagbahagi si Freddy ng ilang larawan nila ni Jovi na kuha sa kanilang lunch date. Umani ng papuri at kilig mula sa mga netizens ang naturang post, lalo na sa pinakitang lambingan at pagiging sweet ng mag-asawa. Marami ang napasana all sa ipinamalas na pagkakaintindihan at pagmamahalan ng dalawa. Sa isa pang post, ibinahagi rin ni Freddy ang isang nakakatuwang katangian ni Jovi, ang pagiging palabiro. Ayon sa kanyang salaysay, mahilig itong magpatawa,
Ngunit bago pa man matapos ang kanyang joke, nauuna na itong tumawa na nagbibigay aliw sa kanilang samahan. Sa mga naunang pahayag ni Freddie sa social media, kapansin-pansin ang kanyang walang sawang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang asawa. Isa sa mga nabanggit niyang sandali ay ang kanilang simpleng date sa Italian restaurant sa UP Town Center na nilarawan niyang espesyal at puno ng pagmamahalan. Samantala noong April 2025, pinuri si Jovi sa social media matapos niyang harapin ang mga negatibong komento tungkol sa kanilang relasyon. Ipinamalas niya ang kanyang katatagan at dedikasyon sa pagmamahal nila ni Freddie. Dumating ang pinakamalungkot na yugto noong madaling araw ng May 27, 2025 nang pumanaw si Freddie sa edad na 72 sa Philippine Heart Center bandang 1:30 ng madaling araw. Bago siya pumanaw, ibinahagi ng kanyang asawang si Jovi ang kalagayan ni Freddie sa social media. Ayon sa kanya, ginagawa ng mga doktor ang lahat upang masigurong natatanggap ni Freddie ang nararapat na pangangalaga at hinihiling niya ang panalangin ng publiko. Sa kabila ng emosyonal na hamon, nagsikap si Jovi na manatiling matatag para sa kanyang asawa. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!